Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang mga teorya tungkol sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. Ang ating layunin ngayong araw na ito ay una, natutukoy ang ilang teoryang makapagpapaliwanag sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. Pangalawa, may paliliwanag ang teorya sa pagkakaroon ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa mga teoryang continental drift, vulkanismo at tulay na lupa. At ang panghuli ay nakabubuo ng modelo ng vulkanismo at continental shelf sa pagkabuo ng Pilipinas. Mayroon tayong tatlong teorya na nagpapaliwanag sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. Una ay ang teorya ng continental drift shelf. Ito ay isa sa mga teoryang nagpapaliwanag sa pagkakabuo ng kapuluan sa daigdig kasama na ang Pilipinas. Pangalawa, teorya ng vulkanismo. Ito ay naniniwala na ang kapuluan ng Pilipinas ay nabuo dahil sa natambak na volcanic material nang sumabog ang mga bulkan sa ilalim ng karagatan. At ang panghuli ay ang teorya ng tulay na lupa. Ayon naman sa teoryang ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay bunga sa pagtaas na level ng tubig sa karagatan. Pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. May tatlong teorya na sinasabi nila na dito nagmula ang Pilipinas. Una ay ang teorya ng continental drift. Pangalawa ay teorya ng vulkanismo at ang pangatlo ay teorya ng tulay na lupa. Sinasabi na ang Pilipinas ay nagmula sa teorya ng continental drift dahil ang kapuluan ng Pilipinas ay mula sa malaking tipak ng lupain sa daigdig na naghiwa-hiwalay ilang daang milyong taon na ang nakalipas. Sinasabi naman na ang Pilipinas ay nagmula sa teorya ng vulkanismo dahil ang kapuluan ng Pilipinas ay bunsod ng mga pagtambak ng volcanic material mula sa pagsabog ng bulkan sa ilalim ng karagatan. At sinasabi naman na ang Pilipinas ay nagmula sa teorya ng tulay na lupa dahil ang kapuluan ng Pilipinas ay bunga ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan at natabunan ang mga tulay na lupang nag-uugnay sa mga kapuluan at sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isang kapuluang binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Ang arkipelago o kapuluan ay tumutukoy sa pangkat ng mga pulo na nasa bahagi ng isang anyong tubig tulad ng karagatan at dagat. Dahil ang kapuluan ng Pilipinas ay bahagi rin ng mga lupain sa daigdig, pinaniniwalaan ng mga kapuluan ng Pilipinas ay dumaan din sa matagal na proseso ng pagbabagong pisikal bago ito humantong sa kasalukuyan nitong anyo. Tunghayan sa araling ito ang ilang teoryang may uugnay sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas, ang teorya ng continental drift, teorya ng vulkanismo o Pacific theory, at ang teorya ng tulay na lupa. Unahin na natin ang teorya ng continental drift. Ayon sa siyentistang German na si Alfred Wegener, ang daigdig ay binubuo ng isang malaking kalupaan na may 240 milyong taon na ang nakalilipas. Tinawag ang malaking masa ng lupa na ito na Pangaea. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pangaea sa panahon na ito. Ayon sa teorya ng continental drift, may 200 milyong taon na ang nakalilipas nang dahan-dahang nahati ang Pangaea sa dalawang bahagi. Sa Laurasia sa Hilagang Hating Globo at Gondwana Land o Gondwana sa Timog Hating Globo. Mula sa kontinente ng Laurasia, pinaniniwalaang ang Pilipinas. Dahil sa patuloy na paggalaw ng mga kontinente, patuloy ring nahati ang mga kontinente hanggang sa humantong sa kasalukuyang kaanyuan nito. Dahil sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan sa daigdig mula sa isang supercontinent ay tinawag na teorya ng continental drift. Patunay ni Wegener sa kanyang teorya ang pagkakaroon ng magkatulad na uri ng fossilized na labi ng hayop sa South America at Africa, pagiging akma ng hugis ng silangang baybayin ng South America sa kanlurang baybayin ng Africa, at ang magkatugmang rock formation at mga kabundukan sa South America at Africa. Sunod naman ang teorya ng vulkanismo o Pacific theory.
Ayon naman sa siyentistang Amerikano na si Bailey Willis at ng kanyang Pacific Theory o teorya ng bulkanismo, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng bulkanismo pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Aniya, may 200 milyong taon na ang nakalilipas nang pumutok ang mga bulkan sa paligid ng Pacific Basin. Ito ay nagdulot sa paglitaw ng mga pulo sa Pacific Ocean. Ang patuloy na pagtambak ng mga volcanic material sa ilalim ng karagatan ang nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. Patunay sa teorya ni Willis ang pagkakaroon, halimbawa, ng Baguio City at karatig na kabundukan ng mga korales at lumang mga volcanic material. At ang panghuli ay ang teorya ng tulay na lupa. Isa pa sa mga teorya ng pagkakabuo ng Pilipinas ay nagsasabing ang mga pulo ng Pilipinas ay dating kabahagi ng tinatawag na continental shelf na nagkadugtong sa mainland Asia. Ang continental shelf ay mga tipak ng lupa sa ilalim ng katubigan na nakakabit sa mga kontinente. Ito ay pinag-uugnay ng mga tulay na lupa na noon ay lumilitaw dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa karagatan bunsod ng paglukob ng yelo sa ilang bahagi ng mundo. Ang panahon kung kailan naging mahaba ang temperatura sa digdig, bumaba ang level ng tubig sa karagatan at nagkaroon ng malawak na pagyeyelo sa ibabaw ng daigdig na tinatawag na Ice Age. Ayon sa teorya ng tulay na lupa o teorya ng land bridges, dating pinagdurugtong ng mga tulay na lupa sa mga pulo sa isa't isa at ang Pilipinas sa ilang karatig na bansa sa Timog Silangang Asya. Paliwanag ng mga siyentista, sa pagkatunaw ng yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia, may 250,000 taon na ang nakalilipas ay lumubog ang mga mababang bahagi ng daigdig, kabilang na ang mga tulay na lupa dahilan upang mapahiwalay ang Pilipinas sa iba pang bahagi ng Asia. Nagbigay ang mga siyentista ng ilang katibayan upang patotohanan ang teoryang ito. Ilan sa mga ito ang sumusunod. Mababaw ang bahagi ng West Philippine Sea na nakapagitan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia. Napakalalim ng Pacific Ocean, ang dagat na hangganan ng Pilipinas sa silangan. Napatunay na ang Pilipinas ang dulong bahagi ng Asia. Magkakatulad ang uri ng halaman, puno at hayop sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia at magkakasinggulang at magkakatulad ang mga bato sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat!